Magandang gabi, Mayor. Long time no see at no hear. Admar Vilando po, kasama si MJ Mondihar. Mayor Yorme, good evening. Magandang gabi, Admar. Magandang gabi, MJ, at sa ating mga televiewers. At una sa lahat, no, yung pelikula ni Attorney Ferdy Topacio na Mama Sapano. Now it can be told. Hinugot doon sa investigasyon ng Board of Inquiry na ang nanguna din dyan ay si Mayor Benji Magalong. Pero hindi yun yung ating pag-uusapan. Pag-uusapan natin itong issue ngayon, Mayor. Hindi na kinakaila sa lahat, lalo na sa mga viewers din ng SMNI. Pero siguro, magbigay muna kayo ng background, sir, sa inyo pong pamumuno dahil matagal din po kayo sa hanay po ng pambansang pulisya at sinasabi nyo nga po sa recent statement ninyo ay kayo nakipaglaban dito sa CPP, NPA, NDF. Maaari mo bang maibahagi yun, Mayor? Well, alam mo kasi, sa PMA kasi, pagka-graduate mo sa PMA, ang una mong pupuntahan talagang field kagad eh. At nung ako naman napunta sa Philippine Constabulary, napunta kami kagad sa mga PC Battalion. Alam mo yung mga PC Battalion, yan, yung mga lumalaban, yan, yung mga nag-deploy sa field para talagang isabak talaga sa pakikipaglaban sa CPP-NPA. Sa ngayon, ang tawag natin dyan, mga communist terrorist group. At ang una kong assignment, yan sa Abra. Alam mo, sa buong Pilipinas, 2 lugar sa buong bansa ang napaka-advance ng NPA. Pagdating doon sa tinatawag nating strategic phase, ito yung advanced strategic phase na sinasabing malapit na nilang itayo yung revolutionary government dyan sa mga probinsya na yan. Isa dyan yung Davao at isa sa Abra. Kaya talagang napakaraming kalaban dyan sa Abra noon at dyan nga ako nasugatan. Sa isang taon, parang 42 ang namatay doon sa aming batalyon. 2 classmate ko yung namatay dyan. Si Chet Garzon at si Lieutenant De Los Reyes. Doon naman sa Kalinga, 2 classmate ko rin namatay, si Cesar Tagulao. At sa Apayao naman, si Lieutenant Madarang. So talagang kung naranasan mo itong mga bagay na to, during your entire career, hanggang napunta ako sa SAP, napunta ako sa Agusan, napunta ako sa Benguet, at sa ibang lugar pa, talagang makikita mo kung nakipaglaban ka, nakita mo namatayan ka ng mga sundalo, namatayan ka nasugatan ka ng mga sundalo, at kasama sila, lalo-lalo na pag nakita mo kung paano umiyak yung pamilya, talagang hindi ka basta-basta tatalikod dyan sa iyong pakikipaglaban sa CPP. Basta-basta na lang na sabihin mo na, ay, makikipagsabuatan na ako sa CPP-NPA. Ganon din yun. Nakipaglaban tayo sa mga Abu Sayyaf, sa mga Jemaah Islamiyah, sa Mindanao, when I was in the Special Action Force. Talagang, paano mo masasabi ngayon na binebetray ko yung ating bansa? Tapos, ako'y nasa CID, nandun ako sa mataas na position ng PNPA, ng PNP. Nakita nyo naman na pinaglaban ko yung katotohanan. Yung pakikipaglaban ba sa katotohanan? Yan, di ba ang tinatawag natin betrayal at traitor sa ating bansa. Nakakalungkot lang. May mga tao talagang for some reason, hindi ko alam kung saan sila nanggagaling, ano bang di pa nagdadaanan nila na bigla na lang nila ako atakin at sasabihin na lang nila na traitor at komunista ako. Nakakalungkot, isipin. Pero Mayor, sa tagal mo sa Armed Forces sa Philippine National Police, alam mo na kung ano din yung galawan nitong CPP, NPA, NDF. Paano sila nagpe-penetrate minsan sa iba't ibang sektor, sa gobyerno, kasama na yung kanilang armed forces din, yung kanilang mga armadong kilusan. Nakikita nyo po kung paano sila gumalaw sa tagal nyo rin po? Oo naman. Meron naman tayong tinatawag na barangay module. Yan yung mga ginagamit nilang paraan, sistema kung paano nila penetrate yung mga komunidad, paano sila mag-recruit, yung recruitment process nila. Talagang alam naman namin kasi dumaan naman kami, nag-training naman kami doon ng intelligence, special intelligence school at meron tayong tinatawag na intelligence cycle na yung isang informasyon bago mo pakinabangan, kailangan idaan mo sa isang proseso. Yan ang tinatawag na intelligence cycle. Hindi yung nakatanggap ka na impormasyon, tapos papaniwalaan mo na kagad. Alam mo, pag nakatanggap ka na impormasyon, talagang dadaan niya sa proseso. Kaya may analysis yan, may process yan, may validation yan, para
masabi mo na, ito informasyon na to, naging intelligence na. So yung pag tinawag nating intelligence, ito na yung process na information. Ibig sabihin, kapani-paniwala na. Halos sabihin natin na mga 98-99% totoo na. Thank you, Partner Mar. Mayor, si MJ po ito. Sir, dito na po tayo sa inyong mga panig tungkol po sa mga pressing issues po na nauugnay po kayo. First, sir, ano po bang totoo doon sa mga umano'y pagpayag po ninyo sa pagtatanggal po ng mga poster na naglalaman po ng mga mukha o ng mga impormasyon na naghahayag po sa kung sino ang mga kalaban ng gobyerno, ang CPP, NPA, NDF, dyan po sa Baguio City? Sir. Alam mo, nakipag-ugnayan ako dahil nagkaroon nga ng complaint yung ating mga magulang na mga aktivista. At sinasabi nga nila sa akin na, Mayors, sumama lang sa rally yung anak ko para lang makipagsimpatiya doon sa mga taga-ABS-CBN na bansagan na kagad aktivista at komunista. Ganun din yung mga taong sumama lang doon sa February 20, yung People's Power, na napicturan lang dahil gusto lang nilang makinig at malaman lang kung ano yung mga kwento tungkol dyan sa February Revolution. Dahil nga may mga left-leaning groups din na nandun, at ako rin, napunta rin dun eh. Dahil inimbita nga nila ako kung paano ko explain paano ko ikwento yung role ko noong Feb 1986 Revolution dahil ako nga lang ang nag-defect sa buong Region 1 noon, yung kasama pa yung buong Cordillera. Kaya pinakwento, nagulat nga ako na may mga kasama pala akong left-leaning doon kasi bigla silang gumagano na makiba ka, wag nang matakot, mga ganun na. Sabi ko, iba na yata yung grupo rito. Pero syempre, as mayor, hindi ko naman basta-basta iwanan yan. Ano? Kaya, ang takot ng mga magulang, sabi nila sa akin, Mayor, kung ikaw magulang, paano na lang kung nabiglang nawala yung anak mo, ano pakiramdam mo? So sabi ko sa kanila, makikipag-usap po ako sa inyo. Tapos nandyan din yung mga madre rin, na pati sila na red tag. Ano? Tapos in-explain ko rin sa kanila, alam niyo yung red tagging, hindi sa aming salita ho yan. Hindi ho namin ginagamit yan sa gobyerno, yung red tagging na yan. Hindi ho kami nag-invento yung salitang red tagging na yan. But anyway, nung nagkaroon na ng dialogue, siyempre nandun na yung left-leaning, nandun na yung mga left-leaning groups, nandun na rin yung mga aktivista, young activist, at nandun na rin yung mga... So nagkakaroon na ng confrontation, tapos binanggit nga nila yung bakit na-display yung mukha ng anak ko doon sa social media. Tapos inatake na nga nila yung city director ng Baguio, who was then Colonel Glenn Lunogan. At very truthful naman si Glenn. Sinabi niya na I would admit na some of my men, na-share nila yung mga post na yon regarding to mga young activists. Pero sabi ni Glenn, ginawa ko na ng paraan niya na tinawag ko yung mga tao, nireprimand ko na sa kanila. So sabi ko kay Glenn, Glenn, it's about time siguro na baguhin na natin yung sistema. Pag aktivista pa lang, wag muna natin i-display kasi activist not necessarily, communism. Hindi mo na maibig sabihin na nag-aktivista ka. Ako, naging aktivista rin ako. Meaning, ako, nag-rebelde pa ako, nakulong pa ako. Pero hindi ibig sabihin ako'y komunista. In-embrace ko na yung ideology ng komunista dahil nag-aktivista ba ako? Dahil nakikita ko na may corruption sa gobyerno, may injustice na nakocommit at nakikita ko yung mga kalokohan, corruption. So talagang nagiging aktivista rin ako, And I was even in the Philippine National Action Force. Kaya nga napasama kami diyan sa 2006 na attempted coup para ipaglaban yung katotohanan at yung aming karapatan at yung pakikipaglaban niya sa korupsyon. Pero natalo kami, nakulong kami nila Sir Ariel Crubin. Pero going back, sinabi ko rin sa kanya na pati mga poster na kung wala namang warrant of arrest, tanggalin na natin yan. Ang i-retain natin, yung mga poster na may warrant of arrest at yung mga poster ng mga taong convicted. Yun lang ang pinatanggal ko. At walang katotohanan na pati yung persona non grata na poster ay pinatanggal ko. Bakit ko ipapatanggal yung persona non grata? Ako nga yung nagpa-declare ng persona non grata yung CPP-NPA. Alam mo, mga ibang membro pa nga ng CPP ng aming city council, ayaw pa nga i-declare. Nag-aalangan pa nga silang i-declare. Paano nakipag-usap sa kanila? Isa-isa ko lang silang kinausap para i-justify kung bakit kailangan natin i-declare in support of the LCAC programs. So, dineclare namin. Tapos, pinadisplay namin. So, kasi nungalingan yung sinasabi na ako, pinatanggal ko yun.
Ang pinatanggal ko lang yung basta-basta ka na lang naglagay ng poster dyan ng isang bata, tapos parang pinalabas mo na agad ng komunista, mali naman yun. O kaya sa social media, mali naman yun. Di ba? You're pushing them to the wall. Kung wala ako as mayor, yung mga constituents ko, wala akong ginawa. Itong mga bata na to, hopeless pala hopeless case pala ang Pilipinas, hopeless case pala itong gobyerno namin na hindi pala kami paglalaban. Opo. So, tatakbo yung mga bata. Mag-MPA na lang ako. Hindi ba kaya ginawa ko yun? Hindi kaya nakasave pa ako ng mga tao, naprotektahan ko pa sila sa communist ideology. Nakakalungkot lang na itwitwist nila bigla, walang validation, wala yung intelligence cycle, basta narinig na lang nila, bigla na lang silang nag-react. At ako naman, wala naman ako inisip na mali ang ginawa ko kasi alam ko tama ako. Alam ko tama ako. Tanungin ko sa inyo, ginawa ko ba may mali? Yun ang katotohanan. Hindi ko naman papaikutin yan, gagawa ko ng story. Opo. Sir, Then as mayor na nagpapatupad ng good governance, yan politics sa rito sa Baguio, siyudad ng Baguio, bigla na lang huhusgan at sasabihin traitor, komunista, sinungalingan niya. po. Sir, Mayor, nababanggit niyo po yung mga kabataan. Sir, yung isang issue pa, yung napicturean kayo kasama yung mga kabataan aktivista, may ugnayan na po kayo sa mga kabataan, sir, na nag-recruit ba raw po doon sa inyo sa Baguio? Alam mo, sinungalingan din yan, MJ. The problem with lying, ito gusto kong banggitin lang to. One thing about lying, you continue to peddle lies just to cover up with all the other lies. Yan ang problema dyan. Kaya, katulad yan, yung mga kabataan na yan, merong sulat yan. May sulat. Pwede ko pa nga ipadala sa inyo yung sulat. Yung nakalagay dyan, Baguio Youth, it's about leadership training. At tama-tama naman, ako hindi ko nabasa yon. Yung aking chief of staff, si Philip Puzon, Engineer Philip Puzon, sinabi niya sa akin, kasi nga, as mayor, campaign period, syempre, as much as possible, you engage as many group as possible. And every time na nag-engage ako ng grupo, ang theme ko lagi is, ang umpisa ng theme ko is about the economic situation. Second is, ito yung malaking utang natin. Ito yung problema natin, yung capability natin, are we capable of paying it? Tapos babanggitin ko sa kanila about financial leakage that has a big impact on our capacity to pay our debt. At yung financial leakage, majority of that or a big chunk of that goes to corruption. And I start talking about the effect of corruption, its correlation with poverty. And then I start talking about good governance. And I start talking about choosing the right leader. Yan lagi ang sequence ko every time I talk. So yan ang pagdating ko doon, sinalubong ako ng ibang mga bata. Although, sinabi nga sa akin na baka gusto mong engage siya mga bata na sa akin naman, excited ako. In fact, naka-backride nga lang ako sa motor nung pumunta ako doon Kasi nga, as much as possible, iba-ibang group ang min-meet ko sa isang araw. So pagdating ko doon, nung mag-umpisa na ako magsalita, nakita ko na bakit tiger look yata itong ibang mga itsuran na mga tingin sa akin ng mga ibang bata. Parang hindi ako welcome. Nagulat nga ako Pero yung ibang bata naman, naka-smile sa akin. So I start talking about yung sinabi ko sa inyo. Habang nagsasalita ako doon na gano'n, nakikita ko talaga na yung iba talagang hindi na interested. Yung iba naman, interested sila dahil nakikita ko, tumatango. Maya-maya, sinenyasan na ako ng gano'n. When I was already talking about choosing the right, tuminto na ako. Tapos nung huminto na ako, nagpaalam na ako sa kanila, nag-thank you ako sa kanila, tapos nag-request sila ng as usual. Alam mo rito sa Baguio, kung pumunta ka rito sa Baguio, MJ and Admar, may event, let us say the event will take only, yung role ko lang, 10 minutes. It will take me about 30 minutes, 40 minutes to get out because ang daming magpapapicture. So ganun din yun. Bago ako umalis, nagpapicture sila sa akin, but I do not know kung sino yung mga personality na yun. But look at this. Look at this. Look at it from a different perspective. Alam ko na left-leaning yung iba doon. Alam ko na youth activation nandun. Yung iba doon. At alam ko rin na yung iba talagang, kumbaga, nire-recruit nila siguro to become activists. Isipin mo na I was talking about good governance. So I was showing to them that there's hope for the motherland. There's hope
that we will be able to, to bring change dito sa ating bansa. So ilan doon na sa tingin mo ang nasave ko? Ilan doon na nabigyan ko ng hope na ay pwede pa palang may pag-asa pa pala tayo sa ating bansa. Hindi ko pala kailangan pumunta sa CPP-NPA. So now you are accusing me of betrayal because nakita mo lang na may picture ako, which is something very usual, very normal dito sa syudad ng Baguio. People having their pictures taken with me. Nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot. Ganun na lang ba yun? Na on the basis of a mere picture, na sa totoo lang, all right ako, meron tinatawag na all right sa PMA. Pag sinabi mong all right, ibig sabihin, I'm telling the truth. I'm a member of by the way, I'm a member of the honor committee of PMA. So a cadet does not lie, cheat, steal, nor tolerate those who do. I do not lie. Alam niyo yan. Ilang kaso na hinawakan ko na maski na career ko at stake, I will always tell the truth. Maski na may threat ako, lahat, I will always tell the truth. Po, I've never lied. Ganun na nangyari niyan. po, Mayor, Tapos babansagan agad ako. On the basis of a mere picture, ginawa niyo na kagad ako kasinungalingan. po, Did I betray? Saving the life, saving the future of some kids. Now you accuse me of betrayal. You accuse me na traitor ako. You accuse me to be a communist. Nakakalungkot na someone who is authentically practicing, implementing good governance. Tapos i-accuse nyo bigla ng komunista. Hindi ba? One of the solutions, or probably the only solution to solve this communist problem, this insurgency problem, is through good governance. tama po yan, sir. Yan po yung sa Mayor, yan po yung main agenda po ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCA. Good governance led by former President Rodrigo Duterte, sir. Tama yun, MJ. Now, is black propaganda good governance? Is a propaganda based on false information, based on lies, part of good governance? If I may ask, MJ. Sir? Dapat ang good governance, your information, yung propaganda mo, should always be based on truth. Pero kung ang gagawin mo, aawayin mo yung nag-implement ng good governance dito sa syudad ng Baguio, Sir? ano na lang? Anong ginagawa mo sa akin? You're burning bridges rather than building bridges. Hindi ba dapat ang programa ng ating LCAP? Besides, I'm a vice chairman of LCAP RTF Cordillera. Mayor? Diba, program natin is how to multiply, harness, embrace all different sectors para isa lang ang direction natin towards eradication of insurgency, eradication of these communist terrorist groups. Pero ang nangyari, you build bridges, pero ang totoo lang, you're burning bridges. Burning bridges mo, inaaway mo lahat. Ano mangyayari sa amin? Ilalayo kami. Mayor. Ganun pa rin. Ilalayo kami. Opo. Mayor, si Admiral po ito. Sir, sa paanong paparaan natin masusugpo itong CPP, NPA, NDF? Kasi mapaglin lang talaga ito eh. Lahat pwede nilang gawin, pwede nilang kausapin yung mga kabataan, i-recruit. Sa parte po ninyo, paano nyo po ikokondina itong CPP, NPA, NDF? Paano nyo po masasawata? Kasi hanggang nandyan din yung kanilang mga legal fronts, pwede pa rin silang makapag-recruit ng mga inosenteng kabataan. Though hindi nila alam na kanila palang papanigan ay ihuhulog sila sa makakomunista na ideolohiya, gagawa sila ng paraan, makuha pa lang yung loob, hanggang doon na sila tuturuan. Sa inyo po, paano nyo po, ano pong style ng inyong pagkondina, paano nyo po mapipigilan itong problema dyan sa CPP, NPA-NDF? Alam mo, talagang ganito yan, Admar, ano? Ang CPP-NPA, very tricky yan. Papaikutin ka yan, ano? Papaikutin ka yan. Again, yung kanilang propaganda, kasinungalingan din. Kasinungalingan din yan, no? It's not based on truth. Gagawa nila ng paraan, dadagdagan nila, lalagyan nila ng mga palmuti para maniwala yung mga taong nakikinig sa kanila. So, the only way to be able to address all of this is through good governance. Ano? Makita nila yung katotohanan. Ipakita natin yung katotohanan na may pag-asa.
Kailangan malaman mo kasi what are the issues na nire-raise nila. Injustice, poverty, illiteracy, at ito yung mga issue o government abuses. Ito yung kailangan natin i-address. Pero kung magagawa mo ba yan kung gagamit ka ng black propaganda? Kung ikaw rin, ganun din ang ginagawa mo, na kung ano yung ginagawa ng CPP-NPA ng kasinungalingan, susundan mo rin, tatapatan mo rin ng kasinungalingan. Will it help? It doesn't help. It doesn't help. And besides, it requires a whole-of-the-nation approach. Yung whole-of-the-nation approach, ibig sabihin yan, you harness all the strength, all the allies. You build more allies. Dapat nagmumultiply ka. Hindi yung nagkakaroon ka ng reduction. Kung yung allies mo, nire-reduce mo, ano na lang. Ano na lang. Nakakalungkot na ganun ang ginagawa natin. Sabi ko nga, black propaganda can never address insurgency. The only way we will be able to address insurgency is to create a huge network, a movement of local government units that practice good government para mabigyan ng hope ng mga tao natin na nalilinlang sa mga sistema at sa mga propaganda ng CPP-NPA. At besides, you cannot trust them. You never trust the CPP-NPA. You never trust the communists. Mayor? Sir, nagpapanood po tayo buong Pilipinas, worldwide din po through our social media platforms. Inaabangan po ang komento niyo, sir, at ang request po ng taong bayan. Once and for all, Mayor Benji, 5 decades po ng panalalasan ng CPP, NPA, NDF, at para malaman din po ng ating mga kababayan na ang sa pantaha po ninyo, na ayaw po ninyo sa CPP, NPA, NDF. Sir, can you condemn right now yung atrocities na ginawa ng CPP, NPA, NDF sa mahabang panahon, papahirap po sa mga Pilipino? Sir, nakikinig po ang taong bayan sa inyo. Alam mo, I came up with an announcement dito sa Baguio City and I will going to repeat it. Sa ating mga CPP, NPA na nandyan sa bundok, I'm willing to allow you to enter the city of Baguio only if you agree that we'll have a dialogue for you to lay down your arms, surrender and lay down your arms and return to the fold of the law. Pero kung kayo ay pupunta sa siyudad ng Baguio at manggugulo, create havoc, create violence, and threaten my constituents, then ito na po ang sasabihin ko sa inyo. Wala po kayong karapatan pumasok dito. At tatandaan niyo po, mismo yung inyong mayor ay kalaban ninyo. Gagawin po namin lahat para mawala po kayo rito sa siyudad ng Baguio. Yun lang po. Isa lang po yung option nyo. Ulitin ko. You go, we will allow you to enter the city of Baguio provided that you will be here, lay down your arms, let us talk, let us have a dialogue, so that you will return to the fold of the law. Malinaw po, sir, ang inyong pagkondena at mayroon po kayo earlier interview po sa aming pong sister station po doon dyan sa North Central Luzon at napanood din po namin, sir, yung sinabi niyo po na you will never ally with the left. Maaari po ba namin yung marinig, sir, tonight? Alam mo, paulit-ulit ko ginawa yan. My action speaks louder than words. MJ, but sabi ko ulit, I will never ally myself with the communists dahil hindi ito kapareho sa aking paniniwala. Ang paniniwala ko is demokrasya. Ang paniniwala ko ay good governance. Pagdating sa komunista, wala pong good governance sa komunista. And besides, sa mga pinagdaanan ko, hindi ho nyo ako basta-basta na lang mapaikot. Alam naman na CPP-NPA yan. Sa totoo lang, alam naman na CPP-NPA yan na wala silang connection sa akin. Wala silang link sa akin. Alam nila yan, Edmar, MJ. In fact, nanonood na nga lang sila. Tumatawa na lang siguro sila. At sinasabi nila, tingnan mo, nangyayari dyan sa LCAC na yan. Inaaway nila mismo yung kasama nila na alam naman natin na walang connection sa atin. Sino nagsasaya? Hindi ba sila nagsasaya? And at the same time, ako naman, na laging binabanatan at ginagawa ng istorya, gumagawa sila lahat ng kasinungalingan for some reason, nagtataka nga ako. Unang tanong ko,
Nung before the election, ginawa nila sa akin pero huminto sila. Ngayon na pinili ako na isang member ng 5-man panel na ginawa ng ating Secretary of the Interior and Local Government. Bigla silang nagsalita. Bigla silang nanira. Nagtataka lang ako. Ano bang kinakatakot niya? May pinoprotektahan ba kayo? Sir, ano po ang payo ninyo sa mga magulang, especially yung mga nakausap po ninyo recently, sir, na yung mga anak po ay nagpunta po sa mga rally at nagpahayag po ng kanilang mga, kumbaga, hinuha laban sa mga nagaganap ngayon sa pamahalaan. Ano po mga payo niyo, sir, sa mga magulang na malayo po sa recruitment ng CPP, NPA, NDF, Mayor ang kanilang mga anak? Well, alam mo, at the end of the day, ang education, na nag-umpisa ang education sa bahay mismo. Sa bahay mismo. Dapat, they should be open for a dialogue with their kids. Makita nila yung magagandang nangyayari sa kanilang syudad. At the same time, magkaroon sila ng heart-to-heart discussion. Merap kasi pag wala ka na, hindi mo na kinakausap. Pag wala na yung communication sa bata, syempre yung bata saan patatakbo. So kailangan talaga sa bahay pa lang, talagang may communication between parents, between kids, among siblings. Dapat may pinag-uusapan yan. At the same time, dapat expose nila bigyan nila ng mga pagkakataon para magkaroon ng ibang mga hobbies, ibang attention, ibang focus. I-divert nila yung mga violent responses ng mga bata. Dapat i-divert nila. Gumawa sila ng paraan na mawala yung focus ng bata sa mga ganong pananaw. Instead, let us say, sports, isa yan, develop their hobbies, o kaya punta sila sa abroad para to have a bonding with their kids, para maramdaman ng kabataan. Again, sabi ko nga sa iyo, on the part of local government, ito naman yung suporta. Kaya nga, on my part, every time na nagre-request ang Armed Forces of the Philippines ng support sa akin, mas konti na yung aking discretionary fund. Talagang binibigay ko. Alam yan ni General Enjinco, alam yan ni General Pasha, alam yan ni Colonel Christopher Sabit na every time na humingi sila sa akin ng suporta, talagang ginagawa ko paraan para talagang bigyan ko agad pagdating sa mga programa tulad ng community support programs. Na doon pa lang nakikita mo na agad yung strategy natin on how to identify yung mga individuals and groups na medyo umaalign o lumilinya sa ideolohiya ng komunista. So na-prevent kaagad natin yan. Pero we can only do so much. At the end of the day, it's the parents, it's the family. Itong education na to start. Mayor, nais po sana namin na ipagpatuloy ng mahaba-haba yung ating panayam, lalo pat hindi pa po namin kayo natatanong sa mga plano po ninyo dyan sa Baguio City at inyo pong good governance. Kasi balita namin, Mayor, mukhang may mga plano kayong baguhin yung traffic system na ala Singapore. Kainam yan, Mayor, ng mga plano dyan sa syudad. Ito na lang, sir, baka pwede po kayong ma-invite sa SMN exclusive na ating pong butihing Pastor Apollo C. Kibuloy. One-on-one interview, sir, para po sa good governance at mga related issues po para sa bayan. Okay. Maraming salamat din. Thank you very much, MJ. Thank you very much, Edmar. Happy weekend. Okay, maraming salamat si General or si Mayor Magalong, Mayor Benji Magalong ng Baguio City.